Pork pinag-oongan and steamed kangkong. Another day, another meal prep. First things first, dapat papakuluan muna natin yung baboy sa tubig para lumambot. Mas okay kapag mas fresh yung bibilihin natin para madaling lumambot. Pinakuluan ko pala to for about 10 to 20 minutes. And then after nyan, nilagyan ko na siya ng oil. Tapos yung iniwa kong bawang at sibuyas, nilagay ko na rin para igisa. Importante na ginigisa natin maigi para mas lumabas yung lasa ng sibuyas at bawang. Nilagay ko na rin yung kamatis, pati yung sili. Talaga mamaya pa yung sili kasi napasama. Pero okay lang din para kumatas din yung anghang. Siyempre, hindi magiging bagoongan kapag walang bagoong. Kung mapapansin nyo, hindi ako naglalagay ng measurement kasi actually pag nagluluto ako, depende na lang din sa akin yung lasa. Pero soon, promise, bibili na ako ng mga pangsukat para sa inyo. Sahin maigay yung bagoong hanggang mag-brown ito. Lagyan ng paminta. Alam nyo, ako talaga yung taong mahilig sa paminta kaya dinadagdagan ko maigi. Siyempre, haluin natin ulit maigi at ilagay ang suka. Yan lang din yung mga normal na suka na nakikita natin sa supermarket. Medyo spread out nyo lang maigi yung vinegar pero wag nyo masyadong haluin para hindi mahilaw. Pakuluan ito. Ang nilagay ko palang asukal dito is wash, 2 kutsara. Sa akin kasi mas bet ko yung may konting tamis yung binagoongan. Haluin lang ito hanggang sa matuyo yung vinegar. Mas masarap kasi yung binagoongan kapag walang sabaw. By the way, ang ginagamit ko palang oil is canola oil. Ito na nga yung final product. Next stop, yung kangkong naman, pinakuluan ko lang siya sa water for about 15 minutes. Pwede nyo rin siyang yung steam lang as in ipapatong pero ako kasi mas bet ko yung pinakukuluan. Ito yung magiging partner na binagoongan natin. Siyempre, meal prep to, 1 cup of rice lang per container. Since para sa aming dalawa to ni Hubby, 3 siya, pang umaga, pang tanghali, at pang gabi. Alam niyo ba na napaka-helpful ng container kasi simula nung gumamit kami nito, na limit na yung pagkain namin ng rice. As in 1 cup na lang talaga. Pwede nyo rin palang timbangin yung mga ilalagay nyong ulam para mas precise. If you are on a strict diet, mas okay na tinitimbang. So ito nga nilalagay ko na yung mga kangkong. Ito po ay hindi low carb diet ha. Ito po ay balanced diet dahil meron tong protein, meron tong fiber, and meron pong carbohydrates. Mas preferred po kasi ng mga doktor itong ganitong diet. But then again, whatever works for you, yun po yung gawin ninyo. Since I am a mom, mas kailangan ko kasing maging healthy para sa baby ko. So I do workouts and then meal planning. Ito na pala yung final product ng ating food. Another information to add, 2 to 3 days po ang tinatagal nito sa ref. Sa ilalim lang No need to freeze it kahit may rice. Ayan, so yun lang. Please like, subscribe, and click the notification bell.